This is a story from my relative, not mine, kaya hindi ko alam kung totoo o hindi. Kwento lang sa akin, ididetali ko na lang lahat ng sinabi niya. It happened 3 years ago. Nung nakauwi ako ng Pilipinas for vacation, nag-iaya ako sa mga kaibigan ko na mag-beach dahil feel ko talaga mag-beach nung time na yun. Agad rin naman silang pumayag kasi nga matagal na kami hindi nagkikita. My friends want a thrill kaya nagpalawan kami. Medyo malayo nga lang. Nagbabangayan pa nga kami kung saang island kami magstay pero sa huli, sa El Nido rin ang bagsak namin. Nung makarating kami doon, one of the El Nido resident talked to me. I think narinig niya ata yung usapan ng mga kaibigan ko about thrill na island. He suggested the Matinloc Island. Napansin ko rin yung tag name niya sa may bandang dibdib. Danny yung nakalagay. Tinanong ko siya kung ano siya ron. Sabi niya, tour guide daw siya dati doon. Kaso daw, matanda na siya. Nag-stop na siya sa pagtutour guide. Pero, gusto pa rin daw suotin niya yung name tag niya hanggat nandoon pa siya. Medyo umaba rin yung usapan namin kaya nakalimutan kung may kaibigan pala akong kasama. Pagkatapos namin mag-usap ni Mang Danny, nagpaalam na ako saka bumalik sa mga kaibigan ko na kanina pa pala naghihintay sa akin para sabay-sabay daw kami mag-swimming. Natatawa pa ako sa mga itsura nila. Mapuputi sila kaya madaling mamula yung mukha nila. At ayun na nga, nag-enjoy kami nung araw na yun. Pero kinabukasan nga, nag-aya akong pumunta sa Matinloc Island na sinasabi ni Mang Danny kasi nga maganda daw yung view pag umakyat ka sa isang malaking bato o di kaya ay gusali. Lahat kami, excitement lang ang nararamdaman. Pero pagdating namin doon, walang katao-tao, parang isang simbahan na hindi ko mapaliwanag. Parang isang lugar na pinaglipasan ng panahon. May mga statwa ni Mama Mary na medyo may kalumaan na. Matinloc Shrine daw tawag doon. Nagtayuan mga balahibo ko at gusto ko nang umalis at di na bumalik. Pero parang may umihila sa amin at tumuloy kasama namin yung lalaki na ewan ko kung sino yun, tour guide yata. It's an easy getaway as it is included in El Nido Grandiose Tour C. Yung lalaki yung nag-explain ng lahat tungkol sa Matinloc. Pero napakarami niyang sinabi dahilan para sumuko utak ko. Marami daw iba't ibang version ng kwento sa Matinloc Island. May kwento na isa daw yung malaking structure na tinitiran ng mga madre pero sabi ng tour guide, ginawa daw na private resort ang Matinloc. May malaking living quarters rin doon na para sa private guests. Hindi daw natapos ang construction dahil daw sa mga problema sa government and endorsement. Pinabayaan kaming maglibot-libot doon, mga 30 minutes bago pumunta sa ibang island. Pero mas lalo talagang tumayo ang balahibo ko nang makita ko si Mang Danny. Nakaupo sa tabi ng isang Mama Mary na tinatawag nilang Matinloc Shrine. Nilapitan ko siya at tinanong kung ba't siya nandun? At paano siya nakapunta dito? Ano ginamit niya kasi medyo malayo rin yun eh. Umiti lang siya tapos sinabi sa akin na mas maganda daw kasi sa Matinloc pag natapos. Ramdam ko yung lungkot, takot. Feeling ko may mali talaga nung natapos ang oras sa paglilibot. Iniwanan ko na kasi si Mang Danny. So nung nakasakay na kami sa bangka, actually marami kami. Hindi ako mapakali kasi nga maiiwan si Mang Danny sa island. Kasi nga may mali talaga at napansin rin ng mga kaibigan ko pero sinabi kong okay lang ako. Nung tapos na yung pagtutur, bumalik na kami sa El Nido at balak na magpahinga pero hindi maalis sa isip ko si Mang Danny. Yung mga mata niya kanina, yung boses niya nung pag-uusapan namin, ang Matinloc kanina para bang nasasaktan siya. Ewan ko ba? Dahil sa pag-alala ng mga kaibigan ko sa akin, tinanong nila ako. Kaya sinabi ko na rin na nasa isip ko si Mang Danny. Mababaw lang akong tao at alam nila yon. Naiintindihan nila ako pero nagulat ako nang sabihin nila na kanina pa daw ako walang kausap simula nung pumunta kami sa Matinloc. Binantayan daw nila ang kilos ko dahil sa pagsasalita ko mag-isa nung unang araw pa lang namin sa El Nido. Tumayo ulit ang balahibo ko at hindi ulit maintindihan ang mararamdaman kaya pala napaka-weird ng hangin pag mag-uusap kami. Last day na namin kaya nag-ayos kami ng mga gamit namin. Isa sa mga kaibigan ko nagtatakbo papunta sa akin. Yung Danny daw na sinasabi ko ay hindi daw tour guide dati sa El Nido. Isa lang daw siya matanda na may sakit na bumisita rin dito sa El Nido. At ang Matinloc Island daw ang pinaka nagustuhan niya. Pero namatay daw ito matapos ang 2 araw. Tinanong ko siya kung saan niya nakuha ang information. Sabi niya, sa mga babaeng tour guide daw. Nakipagchismisan daw siya sa kanila at hindi sadyang nasabi yan tungkol kay Mang Danny. Nagpanggap ako na hindi natakot pero sa kaloob-looban ko gusto ko na tumakbo at umuwi ng bahay.
Napaisip ako ng sobra dahil mahal niya ang isang lugar. Hindi niya hinayaan na malimutan nito ng iba. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.